Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Bisita ko kinaumagahan si Jessica. Andoon kami sa pool area para mag-usap. Maaga kasing umalis si Bryle at ang magulang nito, kaya malaya akong nakalabas sa may hardin. Bruha to? Kanina ko pang umaga na lamang andito ka na pala. So anong plano mo at umuwi ka sa asawa mo? Huwag mong sabihing namimiss mong makipagjugjugan sa asawa mo, Clarice. Uwi ka sa akin ni Jessica. Ang bastos ng bunganga mo, ang baho pa. Tigilan mo ako sa mga pinagsasabi mo. Kaimbyar na kang babae ka. Inis kong saa dito. Hep hep? Ito naman hindi mabiro. Baka pinaglihan mo na ako ha, Clarice. Sa bagay, maganda naman ako kaya okay lang. Saad nito sa akin. Alam mo, kung wala ka man lang matinong sasabihin, Jessica, mabuti pa'y umalis ka na. Umuusok ang ilong ko sa inis sa buruhang ito. Hoy, ang worst mo sa akin ha. Di mabiro to. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin ngayon? Inis din itong saad sa akin. Paano kasi hindi init ang ulo ko? Ang bastos ng bunganga mo. Singhal ko dito. Sorry na nga. Ano ba kasi ang plano mo? Saka, bakit di mo sinabi sa akin na uuwi ka pala? Saad nito sa akin. Nakaupo na kami ngayon sa bench na malapit sa swimming pool. Doon ako nakatingin sa malayo saka nagsalita. Alam mo, Jessica, balang araw makaka-relate ka din sa desisyon kong ito. Sakaling magkaroon ka na ng asawa o anak, ayokong maging broken family, lalo nang magiging anak ko, kaya lahat gagawin ko para lang sa anak ko. Iniisip ko kasi kung paano kapag lumaki ito at hindi kompleto ang pamilyang kagigis na niya. Di ba nakakaawa naman? Saad ko dito. Saglit din ito nakikinig sa akin, saka din ito nagsalita. So, paano ang pamababae ng asawa mo? Ang kapal ng mukha noon. Gumwapo lang naging babaero na. Samantalang noon, Diyos ko, daig pang isinumpang pagmumukha. Wika nito. Jessica, kahit bumalik ako dito hindi kami nagsasama ni Bryle sa iisang kwarto. Ayoko makasama ito. Siguro hindi pa rin ako makamove on sa nakita ko noon. Nanatili pa rin itong sariwa sa isip ko. At kahit ang mukha ng babae ay hindi ko makakalimutan. Saad ko sa kaibigan ko. Nako, kung makita ko iyon, baka manghihiram na mukha sa aso ang bruhang iyon. Mga agaw na nga ay makati pa sa gabi ang pekpek ng malanding iyon. Inis nitong saad. Hayaan mo na siguro naman after noong malaman ng babaeng iyon na may asawa ang lalaking pinatulan niya ay tumigil na ito. Pero hindi pa rin ako magpakampante dahil baka hindi lang ang babaeng iyon ang kawangis nito. Kaya mag-iingat ako. At kahit hindi kami okay ni Bryle ay hindi ko hahayaan na may sisirang muli sa amin. Dahil baka kung ano ang magawa ko sa mga babae niya. Wika ko. Maghapon kami nagkwentuhan ni Jessica bago ito umuwi ng bahay. Fast 5 PM na pero wala pa din si Bryle at ang magulang nito kaya umakyat muna ako sa silid upang maligo bago ako bumaba ulit. Eksaktong kakatapos ko lang maligo nang katukin ako ng isang kasambahay sa labas ng kwarto ko. Binuksan ko ito upang tanungin kung bakit. Yes, manang, bakit po? Saad kong tanong dito. Ma'am, may babaeng nagwawala sa labas ng gate. Gustong pumasok pero pinigilan ng guard natin. Gusto daw makausap si Sir Bryle o di kaya'y sila madam. Wika ng katulong. Ganoon ba? Sige manang, bababa na din ako. Magbibihis lang ako. Saad ko dito. Sige ho, Ma'am Clarice. Paalam nitong wika sa akin. Nagmamadali akong nagbihis at bumaba na. Sino ba babaeng iyon kahit nagwawala at gustong makausap si Bryle o ang parents nito? Malayo pa lang ako sa garage ay naririnig ko ang boses ng babaeng nagwawala sa labas. Kuya, pakibuksan, lalabas ako. Saad kong utos sa guard. Pero ma'am, baliw ang babaeng iyan. Gusto niyang makausap si Sir Bryle o sila madam. Pero nang sinabi kong wala ang mga hinahanap niya ay nagwala. Bakit daw namin tinatago ang mga taong gusto nitong kausapin? Sige na kuya, ako nang bahala, pakibukas na lang. Pagkabukas ng gate ay tumambad sa akin ang pagmumukha ng babaeng katalik ni Bryle sa mismong opisina nito. Kaya mabilis na umakyat ang dugo ko nang makita ko ito. Anong kailangan mo, miss? Mataray kong wika dito. Natigilan naman ito na makita ako nito. Gusto kong makausap si Bryle. Saad nito sa akin. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Malamig ngunit nagbabanta ang boses ko sa babae.
At bakit ko naman sasabihin sa iyo? Mataray din itong sagot sa akin. Pwes, umuwi ka na dahil wala dito ang mga hinahanap mo. Malamig kong saa dito. How dare you? Bakit mo ko paaalisin? Galaitin ito sa akin. Bakit? Anong masama doon? Pilosopo kong saa dito. Anong paki mo? Basta gusto kong makausap si Bryle, importante lang. Wika nito sa akin. Doon na talaga tuluyang nagalit sa mga sagot ng babaeng ito sa akin. Boba ka ba? Pag sinabing wala dito ang mga hinahanap mo ay makinig ka. Hindi yung ipinipilit mo kahit wala naman, di ba? Mataray kong saa dito. Sino ka para tawagin akong boba? Inis nitong wika sa akin. At bakit naman hindi kita tatawagin noon? Pumatol ka lang naman sa asawa ko, di ba? Boba iyon? Maraming lalaki, miss. Iyong single at walang sabit. Siguro yun ang hilig mo, ang kumabit sa taong may sabit. Di ka ba nahihiya? O kulang ka lang sa aruga ng magulang mo? Insultong wika ko dito. Hayop ka talagang babae ka? Galit nitong wika sa akin. Mas hayop ka. Para kang aso na nagtsatsaga sa mga tira-tira ko. Maldita kung saa dito. Akma na sana akong sasampalin nang pagbantaan ko ito. Subukan mong ilapat ang madumi mong kamay sa mukha ko. Talagang pagsisisihan mo. Banta kong saa dito. Umalis ka dito. Muling wika ko. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Saad nito sa akin, saka ko nito iniwan. Mabilis naman akong pumasok sa loob ng bahay, saka napahugot ng malalim na hininga. Buti andito ka na. Nakataas ang kilay kong bungad sa asawa ko. Did you miss me, hon? Ngiting tanong nito sa akin. Pinandilatan ko ito. Anong na-miss na sinasabi mo, Hudyo? Bobo yata ito. Inis kong saa dito. Napakamot ito sa batok na mapansin itong inis na naman ako. Ganoon ba? May sasabihin ka ba sa akin, Han? Tanong nito sa akin. Pumunta pala dito ang karida mo. Ayun, nagwala sa labas ng gate. Talagang iskandalosa, ano? Lahat na lang gagawin maging kanya ka lang. Ganoon ba klaseng babae na nagustuhan mo? Walang modo? Saka mahilig sa iskandalosa? Malamang ang mga kapitbahay ninyo dito, pinagchichismisan ka na dahil sa malandi mong kirida. Saad ko dito. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Tarantang saad nito sa akin. Tiningnan pa nito ang braso ko, ang liig ko sa kabato ko kung may gasgas ba. What are you doing, Bryle? Singhal ko dito. Tinitingnan ko lang kung okay ka o may sugat ka ba. Saad nito. Nakita mo bang may sugat ako? Mataray kong saad dito. Pagsabihan mo yung kirida mo, ha? Baka kapag ako ay napuno talagang manghihiram siya ng mukha sa aso. Banta kong saad dito. Matagal ko nang dinispatcha ang babaeng iyon dahil isa lang naman siyang pagkakamali sa akin. Wika nito sa akin. Gawin mo dahil ang lakas ng loob na magwala dito kanina kahit pakaharap ako. Desperada na yata yung kirida mo eh. Huwag niya lang kamo akong sasagarin dahil malinintikan siya sa akin. Buling banta kong saad dito. Hayaan mo, ipapaban ko siya dito sa subdivision para wala nang manggugulo dito. Wika nito sa akin. Salamat naman. Anyway, nakahanda na ang pagkain mo sa table. Mauna na akong umakyat dahil pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Saad ko dito. Han, gusto mo ba ng milk? Aakyatan kita sa taas, gusto mo? Pangaalok nitong saad sa akin. Kung iyan ang gusto mo, sige, salamat. Saka ako mabilis na tumaliko dito at tumakyat sa taas. Pagkapasok ko sa loob ay napaupo na lamang ako sa kama ko. Naisip ko, tama bang tikisin ko lalo ang asawa ko? Pero hanggang ngayon kasi ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang mga nangyayari noon. Mahal ko naman ang lalaki, pero nasaktan talaga ako. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin iyon. Pero gaya ng sabi ni Tia sa akin, kung kinakailangan ko daw ipaglaban ang karapatan ko bilang asawa, ay gagawin ko. Para sa ikabubuti ng pamilya namin. Marami daw kasing mga agaw ngayon ng asawa, na kahit alam na may sabit ay papatulan. Akala yata'y nakakaangat ng ganda o pagkatao ang pagsira ng pamilya. Pero gusto ko naman talagang bigyan ng pagkakataon na mapatawad at magtiwalang muli sa asawa ko. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Hindi ko na lang namalayang nasa harap ko na pala si Bryle. Han, are you okay? Untag nitong tanong sa akin. Doon lang ako natauhan at nabalik sa kasalukuyan. Aha? Kanina ka pa dito, Bryle? Tanong ko dito. Yes, Han, kanina pa ako. Kaso malalim yata ang iniisip mo kaya hindi mo ako napansin o narinig ang sinabi ko. Wika nito sa akin. Sige, ano pa bang sinabi mo sa akin?
Tanong ko dito. Ang sabi ko kung may kailangan ka pa ba o wala na. Saad nito sa akin. Wala na. Salamat sa gatas. Wika ko dito. Sige Han, lalabas na ako upang makapagpahinga ka na din. Bryle? Tawag ko dito. Yes Han, may kailangan ka ba? Tanong nitong Saad sa akin. Can we talk? Tanong kong wika dito. Sure Han, ano ba iyon? Saad nito sa akin. Gusto kong magsimulang muli kasama ka. At sana, huwag mo nang gawin sa akin ng ganoon. Dahil sasabihin ko sa iyong hindi na kita mapapatawad. Wika ko dito. Nakita kong naghintay pa ito sa ano pang sasabihin ko. Kaya nagsalita ako uli. Kaya pinapatawad na kita. Pero sana wag mong sayangan ang binigay ko sa iyong pangalawang pagkakataon. Dahil ito na ang huli. Saad ko dito. Clarice, hindi mo lang alam na araw-araw kong pinapanalangin na sanay magbalik ang tiwala mo sa akin. Lalo na ang dating pagmamahal mo sa akin. Alam kong hindi mo ko ganoon kamahal katulad ng pagmamahal ko sa iyo, Clarice. Pero gusto kong malaman mo na tama na sa akin na alam kong minahal mo na din ako. And thank you so much, Han, dahil binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon. Wala na akong mahihiling pa, Clarice. Mahabang wika nito sa akin. Yes, Bryle. Gusto kong maging maayos tayo uli. Hayaan mo, pipilitin kong wag nang maalala ang lahat. Ang gusto ko na lang ay mapatawad kita. Thank you, Han. Wika nito sa akin, saka ako nito yiniyakap ng mahigpit at hinalikan sa labi. Dumaan ang 2 linggo simula nang naging okay kami ni Bryle. Lumabas kami together, lalo ang pagsama nito sa akin sa park pagkagising namin. Pagkatapos namin mamasyal, pagka-uwi ng bahay ay maliligo pa ito pumasok sa trabaho. Kaalis lang ni Bryle nang tumawag si Jessica sa akin. Agad kong sinagot ang tawag nito. Hello Clarice, pupunta ka bang butik ngayon? Bungad itong tanong sa akin. Hindi muna Jess. Pagod din kasi ako, kakagaling ko lang sa park, naglakad-lakad at patingin-tingin sa view doon. Bakit, may kailangan ka ba? Saad ko dito. Wala naman pero pumunta ako din sa inyo mamaya. May sasabihin sana ako sa iyo at ipapakita. Saad nito sa akin. Sige, punta ka na lang dito. Dito ka ba kakain? Saad kong tanong dito. Oo, dyan na lang. Wika nito nang mawala na ito sa kabilang linya ay umakyat muna ako sa kwarto naming mag-asawa para makaligo ako. Tumagal ako ng 30 minuto bago ako lumabas sa banyo. Pagkabihis ko ay lumabas na ako ng kwarto ko. Naka-duster na light green ako, lumitaw ang kaputian ko sa kulay na ito. Malaki na din ang umbok ng tiyan ko. Magpa 5 months na itong pinagbubuntis ko. Next month ka, nakaschedule ako. Excited na din akong malaman kung ano ang gender ng anak namin ni Bryle. Pagkababa ko ay agad kong nakita si Jessica. Te, ang ganda mo namang buntis. Anong sekreto mo ha? Ngising tanong nito sa akin. Alam ko na ang iniisip ng bruhang ito. Kabulastugan na naman. Parang hindi babae kung mag-isip itong abnormal na ito. Napahugot ako ng buntong hininga saka nagsalita na nakataas ang kilay. Tigilan mo ko sa mga pasaring mo, bruha. Napaka-green-minded mong babae ka. Talagang pinapahiwatig mo pa? Inis kong bulong dito. Bakit ka defensive? May sinabi ba ako? Saad nito saan yung gustong bumunghalit ng tawa? Ang sabi ko, tigilan mo ko. Banta akong saad dito. Ayan na nga diba? Zipper na ang bibig ko. Ang selan mo ha. Bilis mong mainis. Angal nitong saad sa akin. Nauna na akong lumakad papuntang dining para mag-almusal na din. Anong gusto mo? Gatas o kape? Tanong ko sa kaibigan ko. Kape na lang uy. Teka nga, tutulungan na kita. Nasaan ba ang mga katulong ninyo dito, Clarice? Bakit hindi ka pinagsisilbihan? Wika nitong tanong sa akin. Jessica, kilala mo ko. Hindi ako mahilig mang utos kapag kaya ko. Saka, ano lang ba itong pagkain? Kaya kong gawin naman ito. Unless, sa mabigat na bagay, talagang uutos ako. Saad ko dito. Ikaw na talaga ang mabait na amo, Clarice. Sana all, pagpapalain ka pa. Wika nito sa akin. Nang matapos nang ma-prepare namin sa table ang pagkain, ay nagsimula na kaming kumain ng kaibigan ko. Gatas ang ininom ko kay Jessica ay kape. Hindi naman nagtagal ay natapos na namin ang pag-aalmusal. Inutusan ko pa ang kaibigan ko na maghugas ng pinagkainan namin. Nakasimangot pa ito bago sumunod sa iniutos ko. Sinabihan ko na lang ito na sumunod sa akin sa pool area para doon kami mag-usap. Maya-maya ay sumunod na nga ito. Tumabi pa ito sa akin. Anong pag-uusapan natin, Jessica? Panimula akong tanong dito. Clarice, alam mo bang nasundan ko ang karida ng asawa mo? At alam mo ba ang balak nila para sa'yo?
Gusto niyang ipapatay ka, Clarice, para maging kanyang asawa mo at ang kayamanan ng mga Araneta. Tama ang hinala mo, friend. Retokada nga ang malanding iyon. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nila ng taong tumulong sa kanya. Katunayan nga ay nakunan ko sila ng video at pictures. Kaya pala eager na eager itong agawin sa iyo ang asawa mo dahil may hidden agenda ito sa kayamanan ng mga Araneta. Mahabang wika na ito sa akin. Mataman kong pinagmamasdan ang video at pictures na kinuhanan ni Jessica. Nakita ko ang mukha ng bruhang iyon. Dinig na dinig ko pa ang sinabi nitong papatayin daw ako nito. Napagplanuhan akong ipakidnap ng babae sa kausap nitong lalaki. Ngayon, alam ko kung bakit nagpupumilit itong maagaw ang asawa sa babaeng ito dahil sa mga plano pala nito. Kailangan kong ipablather ang babae para malaman ng mga pulis ang pinaplano nito. Thank you dito, Jessica. Buti hindi ka nasaktan. Saad ko dito. I'm fine, Clarice. Ang mahalaga ay maipakulong mo ang babaeng iyan dahil baka ano pang magawa nitong problema sa buhay mo, lalo na sa anak mo. Saad nito sa akin. Sige, Jessica. Aalis tayo ngayon. After lunch. Thank you sa pagbibigay mo ng balita sa akin, Jessica. Hindi ko alam kung paano ako makakapagbayad sa iyo ng utang na loob. Wika ko dito. Ano ka ba? Okay lang ano? Ang mahalaga ay safe ka at ang iyong anak. Gusto ko pa nga sanang sugurin ang bruhang iyan eh. Kaso pinagilan ko ang sarili ko dahil baka mabuking ako at makuha pang ebidensya na hawak ko. Kaya pagkatapos nilang mag-usap niyan ay umalis ako kaagad para di nila ako makita. Actually, kahapon ko pa iyan nakunan. Wika nito sa akin. Paano mo nga pala siya nakita, Jessica? Tanong ko sa kaibigan ko. Remember kahapon, andoon ako sa butik ng mama mo. At nang mabagot ako ay pumasok ako sa loob ng mall. Doon ko nakita ang familiar na mukha na sinasabi mo sa akin na siya ang kabit ni Brian. Bumili kasi ito ng wig kaya kinutuban na ako at iyon nga, nasundan ko siya. Wika nito sa akin. Tumangu-tango naman ako. Thank you, Jess. Sige na, pasok na tayo sa loob para doon na tayo sa kwarto ko mag-usap ulit. Aayos pa tayo mamaya. Sabi ko dito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.